paano guys i-test itong IC kung short na, at paano i-test natin din yung itong motor kung short na. So ito guys, papakita ko sa inyo. Dapat ang reading lang ng resistance niyan sa IC ay 2 ohms. Pagka 3 ohms up, sunog na yan. So yan, kita ninyo 3.3, tumataas pa. So sunog na yan siya. Baliktarin natin, binaliktad, taas. So 2 ohms lang dapat. So meaning itong IC na to ay short circuit na. Ito, sunog. So paano natin malalaman kung ang pagkasunog ng IC na to, connector, ay hanggang dito sa motor? So paano natin i-check yan? So ngayon, ang gagawin natin, dito naman tayo mag-check. Dito tayo mag-check kasi mas malapit. Ito, malapit. So gaganyan lang natin yan. Kailangan makuha yung impedance ng motor. So ang lumabas yan guys ay 2.1 ohms. So dito naman sa kabila 2.1 ohms. So interchange natin 2.1 ohms. So sobrado na siya, dapat 2 ohms lang yung makuha natin para ma-prove natin na tanggalin natin sa pagka-connect. Alisin natin sa pagka-connect ito. Kuha tayo ng panungkit maliit. Itong yellow, huwag nyo kalimutan na yung yellow sa gitna, tapos yung pink sa kaliwa. So yellow gitna, pink kaliwa. Tatanggalin lang natin tong connector para confirm natin talaga. Kasi mag-iiba ang reading yan pagka nakakabit din yan. So alisin natin. Alisin natin yung pagka lagay nito. Parang tandaan ninyo white, yellow, pink. So pagka yan, PYW, pink, yellow, white, PYW. So check na natin ulit yung motor. So yan, mayroon siyang ma-reading na parehas nung kanina, nakakunik pa sa IC. 2.1, tapos dito 2.1, same. So explore lang ninyo kung dapat ito 2 ohms lang. So medyo mataas siya ng konti.
naging 2.1. Ayun, itong motor na to, kung i-justify mo nito ang condition, pag-isolate natin, okay siya dahil malamig ang motor. Once na may kuryente, iinit to siya. Pagka uminit, magbabago yung impedance ng winding niya. So para sigurado tayo na hindi to umusok at masunog yung tangke, papalitan na natin to. Yan, papalitan natin to. So yun lang guys, sana nakakuha kayo ng konting kaalaman. Update ko kayo pagka napalitan natin to. So paano guys tanggalin yung IC connector nitong fuel pump ng Mio i125. So Yamaha Mio i125. Paano tanggalin to? So una, itong IC pump connector, i-release lang ninyo to. Yan, pag release dito, awiin nyo dito, pero tandaan ninyo yung location nito. So kung dito ang ano niya is PYW, meaning pink, yellow, white ang connector. Pink, yellow, white connector. Dito rin pink, yellow, white connector. So ganyan yung location niya. Itong lock nito, pindutin lang ninyo mga lock niyan, at saka yung lock dito pindutin ninyo. So mare-release na yan siya. Pagka na-release yan, ito naman sungkitin lang ninyo to isa-isa. Sungkitin ninyo. Pagka lumuwag na yan, hugutin na ninyo dito. So yan, ito siya, sira na. Paano natin nasabi na sira na? Ito, butas na yan, oh. Ayan, oh, butas. Umusok na dyan, oh. Ito siya, IC ang laman nito. So IC type connector ini. Ito. Tapos kasunod niyan, matatanggal na ninyo itong pump na to. So i-release lang ninyo yung tab dito, ito, para maalis din ninyo yung pump. So yun. So hawiin muna natin to dito. Basta tandaan ninyo ha, PYW. So tanggalin natin ito. Tandaan ninyo yung connector. Tapos ito sa ano naman to, sending unit. So paano para matanggal to? Ngayon ito yung i-release ninyo, itong tab na to. Ito. So bago niyan i-release, ito i-release din yung itong ano, ito i-release nyo to. Release niyo yan. So minsan matigas i-release yan, pero natatanggal naman pagka tiyagaan lang. Yan. Kasi may lock yan sa likod. Ito maliit na lock. Ito, ayan, oh. May lock yan. Release lang ninyo yan, mahuhugot na yan pagka na-release ninyo ng konti. Pero dahan-dahan kayo, kaya baka maya mabasag, mahirap hanapan to ng torso. Tandaan ninyo, black, pink black dyan. So ihawi natin dito. Pag nahawi, ito i-release tong tab na to. Ito. Pero para hindi kayo mahirapan, pwede nyong i-release muna tong filter. Ito, filter na to. So yan, pindutin lang ninyo. Kuha kayo ng panikwat. Napindot ninyo, may panikwat dyan. So may katiga
tigasan lang to guys. Tigasan lang tong ano, kay masikip to eh. Itong ano na to, filter. Sikip. Yan o. Tigas nga siyang tanggalin. So dito lang tayo. Maya na natin ano yan. Ito na lang tab na to. Release natin to. Yan. Na-release. I-release din sa kabila. Yan. So dalawa na yun na i-release natin. Pangatlo yung dito sa likod. Yung pinakamahirap ito sa likod. Yan. Kasi pag na-release nyo dyan, bumabalik naman yung dito sa harap. So kailangan marami kayong panungkit. Yan. Marami kayong panungkit na ano. So yan. Yan o, kita nyo. Bumalik na naman yung sa harap. Tapos uga-ugain lang ninyo to. Lalabas din yan. Yan. Ugain lang ninyo. Kung may panungkit kayong isa, yan, ikitin ninyo dyan. Kasi masikip talaga tong pump na to. Sikip yan. Pagkatapos na sungkitin yung tatlong tab, ganyan na. So nailabas na natin. So dito pwede rin naman tanggalin niyo muna to para hindi masikip, kaso matigas siya, so no need na. So yan, tandaan niyo yung posisyon ha. Ito ka-align dito. So yan, pwede na ninyong uputin yan. At dito may o-ring. Huwag niyong kalimutan itong o-ring na to pagka nagpalit kayo. Yan. So ganito lang kaliit yung motor. Ito. Kita niyo yan. Sobrang liit. So sa katagalan bumibigay rin to pagka nag-short yung IC. Kasi kita ninyo dito, dalawang konektor lang yan. Dating dito, tatlo na. Yan. Tatlo na. So bakit naging tatlo? Yung isa niyan kasi cut off niya. Pag ignition on mo, mamamatay din yan. Hindi nagme-maintain na ano. So yun, sana nakakuha kayo guys ng konting kalaman. This is automation. God bless you all. Maraming salamat. Make